Hello mga KMS2! Ako po si Seth San Miguel, ang inyong social media manager. And welcome to the MS2 VHOI special meeting ngayong Sabado, June 6, alauna ng hapon, dito lamang sa MS2 VHOI office. Kamusta kayo? Sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At bagong lahat, gusto ko munang i-congratulate tayong lahat dahil finally, nakuha na natin ang independence from Lehoa. Congratulations, MS2. Deserve natin to. Congratulations talaga sa ating lahat. Imagine, ang tagal natin itong pinangarap. Ang tagal natin itong pinaglaban. At ngayon, nasa sa atin na ang MS2. Tayo nang magmamay-ari nito, tayo na magpapalakan para masigurado na lahat na mapupunta sa MS2 ay para sa MS2. Congratulations! 10 ng aking mga kasamahan. Higit sa lahat, gusto naming magpasalamat sa ating Presidente, President Warley Josayan. Congratulations sa iyo dahil sa pamumuno mo, naitawid natin, naipagtanggol natin at naipaglaban natin ang karapatan ng bawat MS2. Palakpakan naman yan para sa ating Presidente. Congratulations to everyone and all to the Board of Trustees of MS2. Ngayon ay ating tatalakayin ang iba't ibang agenda para sa special meeting na ito. Una, ang Linear Park Development, Development Funds, Pocket Garden Project, MS2 Mobile App, Financial Statements, Security Agency, Declaration of Delinquent Members, Lehoa Battle, at NWRB. Handa na ba kayo? Tara! Iisa lang naman talaga ang pangunahin nating objective para sa ating mga linear park. At ito ay mapanatili itong maayos at ma-maximize natin lahat ng pwede nating gawin dito. At ang ating common goal, syempre, ang ma-utilize ang mga linear parks na ito at maging parte ito ng ating pang-araw-araw na buhay para sa recreational purposes, magandang tanawin, at sa mga iba pang pwede nating gawin. Of course, kasama na dyan ang pagpapaganda, pagpapanatiling malinis at maayos, mga repairs, and mga improvements. Gugustuhin ng mga nakakarami na maging accessible ang ating linear parks. So we encourage having the payment to access for walk. Even yung mga hedges and bushes, it will likely articulate a greener pasture or a greener space. And syempre, plant boxes for trees to control its height and avoidance to overgrowth roots. Ang linear park ay para sa lahat. Yun nga lang, kailangan nating mag-follow sa mga rules and guidelines para sa proper utilization nito. The paved walks, plant boxes, budges and hedges will promote upkeep and low maintenance for a repetitive grass cutting. Lahat tayo ay pantay-pantay na karapatan sa linear parks. All current homeowners have collective fair access and no individual may fence or claim common park areas. Yung mga nag-video kay dyan, sana naman pagdating ng 10 p.m., quiet hours na tayo para respeto na rin sa mga kapitbahay natin. Walang masyadong malalakas na tugtugan ha. At also, yung mga aso natin or mga alaga natin ay dapat naka-leash para naman kahit papano hindi lang basta-basta makakagat yan or kung anong pahamak na dala para sa mga kapitbahay natin. Isang pakiusap mula sa inyong Board of Trustees. Sana naman ay mapanatili natin na malinis at maayos ang ating mga linear parks. Alam nyo na yan, tapat ko, linis ko. Use bins, pick up pet waste, and report damages. All repairs and restores caused for vandalism will be charged as well. So sana naman ingatan natin ito habang nasa proseso pa tayo ng pagpapaayos at pagpapaganda ng ating mga linear parks. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga private vending. Hindi po pwede yan. Hindi tayo pwede maging market sa loob ng MS2. No unauthorized sales services or large-scale services will be approved. Yun lamang mga events natin or yung mga budgeto kapag may mga events tayo ang papayagan. Ang mga fire lane access,
Dapat accessible yan 24/7 para kung sakali magkasunog, may mapupuntahan ng ating mga bombero. All vehicles parked outside designated lots will be towed. And lastly, inaanyayahan namin ang lahat na mag-report ng mga violations na ginagawa ng mga kapitbahay natin. Siyempre, hindi natin ito pwedeng i-tolerate para sa pagpapaganda at pagpapaayos ng ating mga linear parks. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang agenda, ang development funds. Marami na mga naaprubahan na special assessment of development funds na mga proyekto, katulad na lamang ng linear park developments na diniscuss ko kanina. Kasi gusto namin na magkaroon ng mga solar lights dito, trash bins, bench, and paved walks. Also, napagdiskusyonan din na baka baguhin na lamang ang mga street lights natin to solar lights para mas less ang babayaran natin sa Meralco. Ganoon din, napagdiskusyonan na sana mapalitan ang ating mga CCTV na ginagamit na natin ng ilang taon. Mag-digitize ang ating bulletin board, and of course, hopefully, ang e-gate access ay mapalitan na rin. Development funds to adjunct with Security Prowess Project. Papunta pa lang tayo sa exciting part kasi dinidiskusyon na ang automated boom pane and e-access gate. Sana mangyari na ito, no? At kumuha na rin tayo ng iba't ibang quotation sa iba't ibang kumpanya para sa ating automated boom barrier. Ito nga pala ang quote from Altec Autogate International Philippines, amounting to 273,850 pesos. Ito naman ang quote from Infinite Systems na nagkakahalaga ng 620,360 pesos. And lastly, ang quotation naman from the Good Hunt Security Products Corporation na nagkakahalaga ng 540,880 pesos. Masusi natin itong pinag-aaralan and hopefully magkaroon na tayo ng desisyon kung saan natin ito ibibigay at ipapagawa. Ngayon ay tumungo naman tayo sa ikatlo nating agenda, ang The Pocket Garden Projects. These are the oversight of the intended designs and themes of the Pocket Garden Projects. The lights are up already. Gaya na ng pag-usapan noong ating General Assembly, kokolektahin ang mga development funds na ito starting November 2026 para naman masimulan na natin ang ating mga proyekto. At kapag nasimulan na natin ang ating mga linear parks, ay ipaprocess naman natin ang pag-hire ng mga street sweepers, linear park maintenance staff, at ang mga tree trimmers. Ngayon ay tumungo naman tayo sa ika-4 nating agenda, ang MS2 mobile app. Let us maximize the MS2 app. Libre ito. Libre ko itong ginawa para sa inyo. So, pumunta na kayo sa website na naka-flash sa screen na ito or picturean nyo na lang para mamaya mapuntahan nyo ito. Once mapuntahan mo na yung site na yon, ang dami mo nang pwedeng magawa sa MS2 mobile app. Pwede ka nga rin magtanong at libre din ito mula sa ating MS2 Hotline Support Agent gamit ang AI. Sa susunod, pwede na rin kayo mag-upload ng inyong mga payments gamit ang ating app at sasabihin namin kung kailan ito magsisimula. Meron din mga village forms na ready dyan, katulad ng incident reports, ATMI clearance, at iba't iba pa mga forms na kakailanganin nyo para sa ating MS2. So ano pang hinihintay nyo? Gamitin at i-explore nyo na ang MS2 mobile app. Maaari mong i-download ang MS2 mobile app sa inyong mga phone para naman masigurado nyo na mabilis nyo ito makikita kapag kakailangan ninyo. Panoorin lamang ang video na nasa pinakababa ng MS2 mobile app. 24/7 din available ang ating mga customer service representative na mga AI. So kung may mga tanong kayo, gaya ng pagbabayad ng HOA dues ninyo, pwede nyo silang tanungin. Anytime. 24/7. So, natapos na natin ang linear park development, development funds, Pocket Garden Project at MS2 mobile app. Ngayon naman ay ibibigay ko kayo sa ating MS2 auditor para sa financial statements at sa ating presidente para sa mga iba pang agendas ngayong araw. Maraming salamat!